Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito po si Senator Rodante Marcoleta. At ito po kinwestiyon niya muli ang ICC at syempre po sa sitwasyon at kalagayan po ni Senator Bato dahil nanganganib po ang kanyang sarili at kanyang buhay, lalong-lalo po sa mga kapwa nating Pilipino na mga men in uniform na nagtaksil at nagpakataksil na yata dahil nagtatrabaho na sila sa international na tinatawag na ICC na walang jurisdiction sa ating bansa. Pakinggan po natin si Senator Marcoleta, mga kababayan. Kung ano ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, yun din ang gagawin nila. Do you think makikita pa natin si Senator Bato pagkatapos nilang makuha? Kasi wala na. Kaya sabi ko, hindi niya kailangan pumunta rito. Pero nagpunta siya. Nirisk niya yung buhay niya. Kaya lang namin nakuha dahil sa kanya wala nang iba. We owe it to himself alone and nobody else. Nobody else. Kung hindi siya pumunta, nobody will blame him. Dahil buhay niya yun eh. But he chose to do it. Kaya sabi ko sa kasama ko ngayon, sinong walang konsensya kakakalas? Yung tao ginawa niya. Gusto mo magpakulong dito? Pwede. Kasi at least domestic law, di ba? You can hire your lawyers. Pwede kang makita ng kamag-anak mo, ng asawa mo, ng pamilya mo. Sa dihig, Sino tutulong sa iyo doon? Ako nga nakiusap eh. Makita ko lang si PRRD kasi nandun na ako eh. Can you imagine? I request. O sige, kung gano'n lang, makita ko lang. Kung ayaw nyo kung makausap, huwag na. Makita ko lang kahit 5 minutes. So I can wave my hands. Para ipakita ko sa niya, Mr. President, I am here. How are you? Then alis na ako. So, saan ako Hindi nila ako pinagbigyan. Ganon din ang mangyayari kay Senator Bato. Ngayon, yung mga Pilipinong, lalo na yung mga iba sa inyo, I'm sorry to tell this, lalo na yung mga iba sa inyo, hindi naman lahat, nabayaran. Kailangan sabihin ko to. Akala nila yung warrant of arrest can be enforced. Wala na tayong membership sa ICC, nasa Rome Statute. Without the treaty, what will be the legal basis of a warrant of arrest? You tell me. Huwag kayo nagpapapaniwala doon sa mga din, mga abogadong nagsasalita ng salita. Nililinlang lang nila kayo. Anong pinaglapalagi lang sinasabi? Paikot-ikot sila sa Section 17 of Republic Act 1951. Bali-baligtarin nyo doon. Sinasabi niya lahat. Gagawin mo lang. Isurrender mo or blah 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 in accordance with extradition laws and treaties. Meron tayong extradition law? Wala. Meron tayong treaty? Wala. Anong basis ng warrant of arrest? As simple as that. Is there an automatic domestic instrument that will bind our country with that of ICC? You tell me. Senator, sabi... Yan po mga kabayan, dahil nga po puro po sila panlilinlang. Ang ginagawa po ng pamahalaan, ayon mismo kay Senator Marcoleta, ay puro panglilinlang. Dahil nga po puro pang sariling interes. At siyempre po yung sinasabi nga po, nangangati na ang mga kamay nila sa maitim na balak nila sa ating bansa. At siyempre, para pagtakpan ang isang damukal na ginawa nilang kawalanghiyaan, kabalbalan sa ating bansa, di umano. At siyempre po, hindi lang naman po si Senator Marcoleta nagsabi niyan. Hindi po ba? Uulit-ulitin po natin, kahit po si late Senator Miriam Santiago, na isa pong napakagaling na abogado at naging prosecutor din po ng ICC na mga ilang panahon, ay sinasabi niya ang ICC ay walang karapatan sa estado katulad ng Pilipinas na panghimasukan ng ating bansa, lalong-lalo na kung ito'y nagpapanksyon ang ating judicial at ang ating Korte Suprema at lower court. Di po ba? Last resort lang nila. Last resort lang natin yan. Kung sakali. Pero ano po nangyayari ngayon? Kaya tama-tama ang sinasabi
Senator Marcoleta. Ibalik natin ulit ang sinabi po ni late Senator Miriam Santiago na dati pong naging prosecutor po ng ICC. Ito po, kung paano tayo ninilinlang ng gobyerno ngayon. Is the president correct? Is that Kaya nakikita ko na dito na kung mayroong ginawang kasalanan dito sa nakalista ng mga jurisdiction ng ICC, ang magbibista niyan ay ang korte doon sa bayan na yon, hindi ang International Criminal Court in The Hague. International Criminal Court, as I said, is a court of last resort. Pag hindi mo mabigyan ng katarungan ang akusado, ayaw mo o kaya hindi mo kaya, at saka pa lang yan pupunta sa ICC. Kaya maling-mali yung mga pinagtatanong sa akin sa Yan, maling-mali eh. Di po ba? Kasi mismo na si late Senator Miriam Santiago nagsasabi, dati siyang prosecutor at alam niya ang rules ng Rome of Statute ng ICC. At alam din po ng ating bansa dahil may sarili tayong sovereignty at may saligang batas. At wala na po tayong treaty sa kanila. At wala na rin po silang karapatan sa atin dahil hindi po tayo miyembro niyan. Kaya nga lang po, kung saan-saan po tayo inililigaw ng gobyerno ayon kay Senator Marcoleta para lang po paniwalain ng mga Pilipino na tama ang ginagawa nila. Pero ang lumalabas ay nagiging taksil at hudas sila sa ating bansa, sa ating sovereignty at sa isang Pilipino o mga Pilipino katulad ni dating Pangulong Duterte at kay Senator Bato na ganun din ang gagawin nila kay Senator Bato de la Rosa na ipatapon sa The Hague sa ICC na wala na pong makakapuntang mga kamag-anak dahil limitado lang ang makakapunta sa kanya dahil sa laki at mahal ng gastos. Hindi po ba? Samantalang wala pa siyang hinihiring o kaso sa Pilipinas para sabihin nga na hindi na po nagpapangsyon ng ating judicial at ang ating korte at ang ating lower court. Hindi na nagpapangsyon. Kaya kailangan na natin ng ICC. Dahil kung ano yung mga batas na sinasabi sa mga extrajudicial o pinaglalaban ng human rights, meron din sa ating batas sa ating bansa. Kaya nga lang po, pamumulitika. Nagamit po kasi lahat. Hindi lang po ang gobyerno na pangsariling interes, nakipagsabwatan pa sila di umano sa mga makakaliwa at mga oligarkiya di umano na nasagasaan ni dating Pangulong Duterte. Pati yata mga smuggler, mga polvoron lord ay nagamit din yata at nagkaroon sila ng joint forces. Hindi kaya? Kaya nga po, mismo nasabi na ni Senator Marcoleta, hindi naman daw lahat ng media ay bayaran. Kaya nga tinatawag niya, hindi naman lahat sa inyo ay bayaran, pero marami sa inyo bayaran. Napilit nyo, kinakampihan ang mali, at ayaw nyong ibalita ang tama sa mga Pilipino. Hindi po ba? Dahil nga karamihan daw ng mainstream media ay bayaran. Hindi kaya? Mabuhay ka, Senator Marcoleta. Dahil yung ginagawa pong panlilinlang, panglilihis, at ginagawa pong tanga at bobo ang mga Pilipino, at sinasabi na mas may karapatan pa ang ICC sa ating bansa, pero hindi naman dapat mangyari yan. Dahil una-una, magagalit kung nabubuhay ang mga bayani, unang magagalit ang ating mga bayani sa pinaggagawa ngayon ng mga politiko sa ating bansa. Na pagtaksilan mo ang ating soberenya at magpamigay ka ng isang Pilipino sa dayuhan. Hindi po ba? Dahil sa kasakiman, sa kapangyarihan. Mabuhay ka, Senator Marcoleta. Ingat-ingat po kayo. Dahil kayo po ay pupuruhan din nila. Baka po hanapan din po kayo ng butas katulad ng ginagawa kay Senator Bato at kay dating Pangulong Duterte at sa mga Duterte. Ingat po kayo. Baka susunod po, kayo naman ang hanapan ng butas at ipadala rin kayo sa ICC dahil nga po ang mahirap sa ating bansa, ang ating mga men in uniform, mukha po yata ang ipinaglalaban nating soberenya ay iba na po sa panahon ngayon. Mukha yata ang ating mga men in uniform, hindi naman lahat, ay mukha yatang sa soberenya na ng ICC naglilingkod. Hindi na po sa ating inang bayan. Yan po ang napakasakit. Maraming salamat po, Senator Marcoleta. Mabuhay po kayo.
At ingat-ingat ka po, Senator Bato de la Rosa. Doble ingat ka po dahil napakarami na pong huda sa taksil sa ating bansa na talagang ibinenta na po ang kanila pong mga kaluluwa sa banyaga di umano dahil po sa politika. Ingat po kayo. Maraming salamat po sa nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy na nagsusubscribe, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At ganun din po sa ating mga nagbibigay po ng biyaya at tulong. Shoutout po kay Eric Hershaw ng Canada, kay Jem Aris sa United Arab Emirates, Ani Jo, Baby Roman at Ate Isa na Cagayan, Beichi Chiyoko, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Australia, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Chodorico Erguisa Jr., Arfel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Norma Garcia, si Michelle Yamaguchi, Gay at Shena, Tatay Nick ng Toronto, Canada, Nancy Lumampao, Balance Vision TV, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno ng Texas, USA, Rolando Timbol ng Alberta, Canada, Ma'am LB at Shermani ng North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa ng Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero ng USA, Mika Legaspi at Frank Zamora ng California, USA. Ingat-ingat po kayo mga kabayan at shoutout po sa inyong lahat at God bless po sa inyong lahat. Tiis-tiis lang po tayo mga kabayan at samahan po natin ng maraming panalangin at dasal nang tayo po'y maingatan sa araw-araw. Paalam! Bye-bye!